Anong mensahe ang kailangan marinig ng mga Aries sa buong 2 weeks na to? Pwedeng nangyayari na itong magiging reading o mangyayari pa lang. Kung hindi man para sa inyo itong magiging reading, di baka para sa someone na malapit sa inyo, sa someone na kakilala niyo mismo. Baka may lumabas na gender, mamaya gawin niyo na lang energy, masculine at feminine energy. Pwede rin naman na huwag niyo nang pansinin ang gender. Hindi ko masasabi kung anong magiging reading, kung positive ba o negative. Depende sa kung anong mapipick up kong energy. Walang masama kung papanoorin ang sun, moon at rising sign kasi baka alin man sa mga yan ay mag-resonate na sa sitwasyon nyo. Wala tayong tao. So, general reading to. Kung dito tumama sa inyo, di baka tumama sa someone na malapit sa inyo. Ano kaya to? Kasi may tayo Hierophant. The World. The Star. At to? 9 of Wands. Maganda naman sila. Pero ang tanong, anong topic dito? Diba? Tungkol saan? Ito. Career ba? Relationship? Friendship? Alamin nga natin, ano ba tong Hierophant na to? Oh. Hierophant, 9 of Swords, oh. Pero wala tayong idea. Anong subject dito? Ito, may subject na tayo. Baka career. Empress. Sabagay, productivity din naman to, Empress. Hierophant, no? So, ang dating sa akin, yung Hierophant natin, commitment. Okay? Pero hindi sa relasyon. Kundi dito sa work. Kasi work cards pala to. So, yung reading natin ay all about career. Okay? So, dun sa career, ito, hindi masaya siguro yung iba sa inyo o kakilala nyo na malapit sa inyo. Kasi nandito yung 9 of Swords na parang maraming kinatatakutan, balisa, hindi makatulog, nagwo-worry. So, again, dito sa career, kasi hard work to, anyway, career na to, saka to. Siguro, yung iba sa inyo, ay buisit sa boss nilang babae. O, ka-workmate nilang buntis. O, ka-workmate na nanay na. Itong taong yung pinoproblema nila eh. May feminine energy tayo. O senior siguro to. O again, boss. Kasi work reading to. Career reading. So, boss siguro to. O ka-workmate na again. Buntis o may anak na. Nanay na siya. O ahead sa iba sa inyo. O leader. Ngayon, nasolve na yung Hierophant, no? So, pupunta na tayo dito sa The World.
So, maganda na nandito yung the world kasi yung the world siya ay pwede rin completion, success, accomplishment. So, tingin ko may chance ng reconciliation dahil harmony din naman to eh. Peace din to eh. Itong the world. Dahil nandito pa yung the star. Kung yun ang wish na magkaayos pa. Di ba pwede? Basta magtiis pa muna dahil nandito yung Nine of Swords. Hindi siya basta-basta. Hindi agad-agad mangyayari. So kung gusto pang maayos tong problema. At ayaw pang mag-resign. May chance pa naman, reconciliation. Kaya lang, dahil yung last card natin ay Nine of Wands. Yan yung card ng pagiging strong. Resilient. Saka pagiging committed sa trabaho. Kasi kahit sugatan na siya, tumayo pa rin siya para protektahan ng kanyang teritoryo para ipagpatuloy yung task na ibinigay sa kanya. So, para maayos tong problema, kailangan ng persistence at perseverance. So, hindi to agad-agad. Pero posible. Kung magtsatsaga. At wag mo na mag-resign. So, again, career reading to. Anyways, hindi naman to relationship reading. So, dahil di relationship reading, wala tayong clarifier na zodiac sign at description. Pupunta na tayo sa susunod. Susunod na senaryo. So, ano pong senaryo ang makikita natin dito na pwedeng mangyari sa buong 2 weeks na to. Oh. 5 of Pentacles, Ace of Swords, bumaliktad pero may pag-asa pa. Ay, baliktad din. Tayo nga siya, 4 of Cups, no? So, anong problema dito? May problema talaga, Ito, tension, Ito, tyranny. Ito, hardship na kasi ito eh. Maganda i-clarify muna natin to bago tayo tumuloy. Teka, ayusin ko lang to. Masikip eh. Malagay. So, yung 5 of Pentacles natin. Kinlarify ng Page of Cups. Baliktad pa siya. Ano to yung reading natin dito sa pangalawa. More like tatama to sa relationship. Okay? Kakaroon ng temporary problem. Okay? Either may someone na gusto siya lagi nasusunod or ang possible problem ay no communication.
Ito yung tension, oh. May tension. So again, dun manggagaling tong tension o turbulence sa may someone na dictator, tyranny kasi, dictator, o pwedeng ang main cause ay no communication, ghosting, o problema na lang sa communication in general. So boredom, oh, yung outcome natin, boredom. Sabagay, kung ganito nga yung sitwasyon, di ba? Boring. O pwedeng may someone na magko-contemplate sa tinakbo ng pangyayari. Kasi itong Page of Cups natin, magmumukha na siyang misunderstanding sa magkarelasyon. Kasi Cups di relationship. O pwede nga pinag-awayan nila ay lack of money, financial issues. Kaya yan. Nagbungangaan silang dalawa or di na nag-usap. Yun yung tension. So again, sa tinakbo ng pangyayari, may someone na bored or magko-contemplate. So relationship reading to, di ba? So dahil relationship reading, kuha tayo ng clue. Ito yung clue natin. So yung clue natin ay ito yung person. Zodiac sign ng person o partner. Doon muna tayo sa person o partner na zodiac sign bago yung kakilala o idol. So yung zodiac sign ng person o partner ng Aries ay Leo, Aquarius, Scorpio. So sabihin natin hindi tumama sa inyo itong reading, edi baka tumama sa someone na malapit sa inyo, kakilala o idol. Ito yung possible zodiac sign niya. Virgo, isa sa fire sign, Aries, Leo, Sagittarius, o isa sa earth sign, Taurus, Virgo, Capricorn. Tabi ko lang kung ginamit kong deck. Basically. Ayan. Meron dito. Ano pang mensahe ang makukuha natin dito? Oh. 7 of Spades. Oh. 9 of Spades naman. So, tingnan natin anong maisip ko dito. Well, ang naisip ko, mag-ingat kasi double spades. Basta spades ay pwedeng may kinalaman sa problem in general. So, ano kaya yung possible problem? Ewan ko. Baka may mawala sa iba sa inyo. In general, mawalang gamit, mawalan ng trabaho. O mapa-absent sa work. So, bakit mapapa-absent? Magkakasakit. O madedepress.
Parang health problem na magiging cause. Or accident, beware. Okay? Ayoko ng ng spread na to. So, ayoko na mag-isip. Pangit, kahit anong gawin ko, pangit yung combination. Palitan na natin. Ito rin. Let's go. Tsaka, diamonds. 35 of diamonds. So, tingnan natin. Naisip ko dyan. So, may someone na minor. May dala-dala kasi siyang news eh. Kaya lang di ko alam kung matutuwa ba kayo sa news na sasabihin niya o hindi. So, depende sa makaka-receive ng news. Kasi medyo tricky kasi yung Jack of Diamonds. Oh, clever. Ewan ko. For some reason, di mo siya aasahan. Tawag dito. Medyo unreliable. Again, may dala-dala siyang news. Depende sa inyo kung anong magiging reaction nyo. Again, minor. Kung dito minor, ready. Dito minor ay babae. Kasi yung worst case scenario, nakabuntis daw siya o buntis siya. Kaya lang, medyo alanganin yung sitwasyon. Siguro, kabit siya o nabuntis siya ng wala sa tamang edad o hindi pa nakakapagtapos ng pag-aaral. So, again, medyo tricky nga eh. Kaya hindi ko masabi. Hindi ko masabi yung pinaka-energy dito. Depende sa taong makaka-receive noong news. Oh, pwede manganak na siya. Or gusto daw niya mag-shift ng college, ng course, o ng trabaho. So again, depende. Ibayin na natin. Joker. So, meron tayo dito ang Queen of Clubs at Joker. So, unexpected. Expect natin ng something na unexpected mula sa babae. Siya magiging somewhat unpredictable. May babae dito, pwedeng kayo to o kakilala nyo na isusyok o isusurprise niya yung ibang tao. May something na parang unpredictable na maaaring mangyari sa buhay niya.
pwede rin naman ganito. May magkakagusto sa kanya. Yun yung unpredictable dito. Hindi niya akalain may magkakagusto sa kanya. Anyways, 20 minutes apart. I-end ko na dito. Okay? Hanggang dito na lang. Goodbye. For now.